Hello guys, yung ating topic ngayon ay tungkol sa GCash. At para sa kaalaman ng lahat, kailangan natin i-register o i-link ang ating device na gagamitin, mapa-tablet man ito o cellphone, sa GCash bago natin magamit ito. Isang device lang ang inaalaw ni GCash na pwedeng ma-link natin sa ating account. At kung kailangan natin magpalit ng bagong device, kinakailangan muna natin i-unlink ang lumang device bago tayo maaaring mag-link ng panibagong device. Pero paano kung wala ka ng pagkakataon para ma-unlink ang dati mong device dahil nasira na o di kaya ay nawala ito? Maaari pa rin natin gawin ito. Sundan lang natin ang proseso na ibabahagi ko sa inyo sa videong ito. Una sa lahat, dapat may data o di kaya connected sa Wi-Fi na may internet ang ating bagong cellphone na gusto natin installan ng GCash app natin. Ang sunod ay magbukas tayo ng ating Google Play Store. Sa search bar, i-type natin yung GCash at pag lumabas na yung GCash, i-select natin ito. Sa mga device na wala pang naka-install na GCash, tap nyo lang ang install at magda-download siya. Pagkatapos nyan, magpo-proceed na siya sa installation. After installation, tap open. Type lang natin dito ang ating GCash number at i-tap natin yung next. At mag-aantay tayo ng text galing kay GCash na naglalaman ng ating authentication code. Usual na may delay ito, depende sa ating mobile network, kaya antayin lang natin. Na-receive na natin ang ating authentication code galing kay GCash. Ang gagawin natin ay i-type natin siya dito sa mga text box kung saan nakalagay, please enter the authentication code. Para makaproceed tayo ay i-type natin yung ating MPIN o yung ating mobile PIN number. At dahil bagong phone nga itong gamit natin at nadedetect siya ni GCash, kailangan muna natin i-register ang phone na ito sa pamamagitan ng pagsunod ng 3 steps na nakalagay rito. So, step 1 tayo. Tap natin itong I want to register this phone. I-tap natin yung next para makapagkuha tayo ng selfie. Then, iharap natin yung camera sa ating mukha. At kailangan natin i-blink yung ating mata para ma-detect tayo ng camera. At natapos na natin yung step 1 and 2. At dito na tayo sa step 3 kung saan mag-aantay tayo ng 4 na oras bago tayo mag-login uli. At kung sakaling hindi nyo matandaan yung oras, nakalagay dito yung tamang oras kung kailan kayo pwedeng mag-login uli. 5 hours later. So, tapos na yung ating waiting time. Ngayon, bubuksan na natin yung ating GCash. Katulad ng usual, enter lang natin yung ating MPIN at tutuloy na siya sa pagbubukas ng ating application. At dahil first time natin gagamitin itong ating cellphone, manghihingi siya ng biometrics for security purpose. Or kung ayaw nyo naman, ay pwede nyo naman i-skip for now ito. At pagkatapos niyan ay magpapadala uli ang GCash ng authentication code na siyang i-encode natin dito para tayo ay makatuloy sa ating application. I-encode lang natin yan at i-click natin yung submit. So, all set na. Tap lang natin tong go to dashboard at pwede na natin gamitin ang ating GCash. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa mga susunod ko pang mga videos. Goodbye!